have led me through the fire and the darkness night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Good afternoon, mga kaupula po tayo. Magandang hapon sa ating lahat. No? Sabi po ng Panginoong Yesus, at ito po yung ating magiging verse ngayon, Luke 11:28, Jesus replied, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it." No? Sa Tagalog, ang sabi ng Panginoong Jesus, higit na mapalad yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Higit na mapalad yung mga sumusunod sa salita ng Diyos. Napakasimple ng ibig sabihin ng ating Panginoong Jesus, no? At ano po yun? Pag binasa natin yung talata, makita natin kung ang tao ay magiging mapalad sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, pagsunod sa salita ng Diyos, ibig sabihin, yung pangangailangan para sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung kahalagahan ng pakikinig sa salita ng Diyos, yun po yung napakahalagang binibigyan ng importansya ng Panginoong Yesus sa atin ngayong hapon na ito. No? Sabi niya, mapalad yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. No? Salita ng Diyos ang ating pinag-uusapan
At ang sabi ng Panginoong Yesus, mapalad tayo kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, marami tayong nakukuhang impormasyon. Diyan sa talata natin, sinasabi niyan, yung blessing ng Diyos ibibigay sa atin sa pamamagitan ng pakikinig sa salita at pagsunod sa salita ng Diyos. No? Marami tayong makukuhang kaalaman patungkol sa Diyos, patungkol sa kanyang mga katangian, patungkol sa kanyang karakter, mga revelations o mga kapahayagan patungkol sa Diyos. Kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga no? Napakahalaga ng pakikinig sa salita ng Diyos. At mangyayari lang iyon, mga kapatid, nangyayari lang yun kapag uma-attend tayo sa mga ganitong klase ng gawain ng Panginoon. Mangyayari yung pakikinig ng salita ng Diyos kapag nandito tayo sa mga ganitong gawain ng ating Panginoon. No? Nakikilala natin ang Diyos. No? Actually, sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, nagpapakilala ang Diyos mismo sa atin. Sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, paulit-ulit natin sinasabi, nakikita natin na ang Diyos ay dapat nating pagtiwalaan dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, ang Diyos ay dapat nating pagtiwalaan sa aspeto ng kalusugan dahil ang Diyos narinig natin nagpapagaling ng karamdaman at nagpakilala siya bilang sa great physician. Sa pagbabasa o sa pakikinig ng salita ng Diyos, nalalaman natin itong impormasyon na ang Diyos bilang ating Ama sa langit ay nagbibigay ng ating mga pangailangan. Siguro sa karanasan natin, marahil may mga panahon na sapat. Pero may mga panahon na minsan nakita natin makukulang na. Pero pag napinig natin yung mga salita, pag nabasa natin yung mga salita na ang Diyos ay tumutulong sa mga pangailangan, hindi pa mas maganda. At yung second step na magandang makita natin, habang patuloy tayo nakikinig ng salita ng Diyos, napakaganda na ito ay winilinig o upang bulayan yung mga salita ng Diyos. Pag-isipan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dito sa talala natin, pag-isipan natin, paano daw yung mga nakikinig sa salita ng Diyos. No? Isipin natin, pagbulayan natin, no? Sabi ng isang lingkod ng Panginoon, sabi niya, palagi ko itong iniisip sa maghapon. Yung salita ng Diyos, dahil sa kanyang naririnig niya ito, nababasa niya ito, sabi niya, palagi ko itong pinag-iisipan sa maghapon. Anong nangyayari? Kapag ganun po yung nangyayari sa buhay ng isang tao, pinakikinggan ng salita ng Diyos, inuunawa yung salita ng Diyos, pinag-iisipan sa maghapon yung salita ng Diyos. Kahit may ginagawa tayo at daba ng ating kaisipan, alam natin yung salita ng Diyos. No? At ano yung nangyayari pagka ganoon? Ang nangyayari noon, nagiging bahagi ng buhay natin ang salita ng Diyos. Hindi ba ang ganda? Nagiging bahagi ng buhay natin ang salita ng Diyos at ang Diyos mismo dahil salita ng Diyos yung ating pinag-iisipan. Nagiging bahagi na ng buhay natin ang salita at ang Diyos mismo. Ang sabi nga sa isang article, absorb the Word of God into your system by dwelling on it, pondering it,
going over it again and again in your mind until it becomes part of you. Napakaganda ng sinasabi. Gusto nang sumulat, maging bahagi ng buhay natin yung salita ng Diyos. Gusto kong balikan yung sinasabi ng Panginoong Yesus, no? Higit na mapalad yung mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Bakit kaya yung sinabi ng Panginoong Yesus? Higit na mapalad yung mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kapag tayo po'y laging nakikinig sa salita ng Diyos, kapag tayo laging nagbabasa ng salita ng Diyos, kapag babad tayo sa salita ng Diyos, anong mangyayari sa palagay natin? Anong mangyayari sa palagay natin? Hindi ba kumpiyansa tayo, confident tayo, may confidence tayo, panatag tayo, palagay ang ating loob, malakas ang ating loob, no? We will be at peace. May tiwala ka. Kaya mong harapin ang anumang challenges ng may pagtatagumpay. Kaya mong harapin lahat ng mga concerns, problems, trials sa buhay. Kasi naririnig mo, nakikinig ka sa salita ng Diyos, nalalaman mo kung ano yung Diyos na meron tayo, na pinaglilingkuran natin. Alam natin na ang Diyos na ito ay makapangyarihan, na ang Diyos na ito ay nakahandang tumulong sa atin, na ang Diyos na ito ay kailanman nangako sa atin, hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. At bilang Diyos, nakasama palagi natin. Bilang Diyos na mahal tayo, at bilang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Mga kapatid, isipin ko lang, tanong ko lang, kapag ganoon ang nagiging buhay ng isang tao, ano sa palagay niyo magiging sitwasyon ng tao na yun? Makikita mo ba siya lulugo-lugo? I believe hindi. Makikita mo ba siya parang tulala? I believe hindi. Makikita mo ba siya nakatingin lagi sa malayo? Malayo ang tingin? Walang tinatanaw? I believe hindi magiging ganoon yung sitwasyon ng isang tao kapag babad ka sa salita ng Diyos, kilala mo yung Diyos na iyong pinaglilingkuran at sinasamba. At kapag gano'n na nangyari, siyempre lahat ng magagandang reaksyon o tugon sa mga pinagdadaanan, sa mga hinaharap mo, di ba magiging mas maganda yung ating magiging tugon pagdating sa mga ganoon? So, pakikinig. Sabi ng Panginoong Yesus, mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos. Kamusta ang ating pakikinig sa salita ng Diyos? Kumusta ang ating pagbabasa sa mga salita ng Diyos? Kumusta yung ating pag-iisip? Naglalaan ba tayo ng ating panahon sa pag-iisip ng mga naririnig natin, nababasa natin, pinagbubulayan natin, nagiging laman ng ating isipan, nagiging bahagi ng buhay natin? Pagka ganun yung ginawa natin, ang mangyayari noon, it will become our belief. It will become our belief. Yun yung panghahawakan mo na. Yun yung paniniwalaan mo na. Yun yung babasihan mo na. Yun yung dedependehan mo na. Kasi, yun yung palagi mong naririnig. Which is, yun naman yung totoo dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Yung belief natin, yung paniniwala natin, nakabase sa mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. At hindi sa sabi-sabi lang, hindi sa mga naririnig lang natin
sa ating mga paligid, hindi sa mga iba pang mga bagay, kundi yung paniniwala natin, yung belief natin, nakabase yun sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito, yun na naman, nakikinig at nagsasagawa. Those who hear and those who obey, yung sabi niya, maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, nagibaba. Nagibaba. Sabi dito, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa bato. Matitig, matatag, firm, nakatayo sa bato. Ang tanong sa atin, saan nakabase ang ating mga paniniwala? No? Ang panalangin ko sana ay nakabase ito sa salita ng Diyos dahil ang Diyos naman walang iniisip sa atin kundi para lang sa ikabubuti natin. Nag-isip ba ng masama ang Diyos para sa atin? I believe, hindi. So kapag yung paniniwala natin nakabase sa salita ng Diyos, matatag ang ating magiging kabuhayan. Pangatlo, bakit nga ba mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos? Pansinin natin itong mga salitang ito, itong mga talatang ito. Gusto kong marinig yung mga talatang ito mula sa salita ng Diyos. Ang sabi dito, ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso. Kailan natin naranasan yun? Naranasan mo na ba na maging bagbag ang iyong puso? Ang sabi ng salita ng Diyos, malapit sa iyo ang Panginoon. Nawalan ka na ba ng pag-asa? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Sabi dito, ang sabi sa salita ng Diyos, tinutulungan ng Panginoon yung mga nawawalan ng pag-asa. Marami ka bang suliranin? Marami ba tayong suliranin? Ang sabi dito, tinutulungan, nililigtas ng Panginoon ang lahat ng mga may suliranin, lalong-lalo na ang kanyang mga anak. Nananalangin ka ba? Nananalangin ba tayo? Ang sabi dito, tinutugon ng Panginoon ang panalangin ng mga matuwid. Marami ba yung paghihirap natin sa buhay? Ang sabi dito, iniligtas tayo ng Panginoon sa lahat ng ito. Marami ba tayong pangangailangan? Ang sabi dito, ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Napapagod ba tayo? Nabibigatan ba tayo? Ang sabi dito, lumapit tayo sa Kanya, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Hindi ba natin naiintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin? Kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, may plano ang Diyos sa buhay natin. Bakit? Ang sabi niya, dahil sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Feeling alone ka ba? Nag-iisa ka ba? Pakiramdam mo, nag-iisa ka? Wala kang kasama? Ang sabi ng salita ng Diyos, ako ay isa sa iyo. Natatakot ka ba? Huwag kang matakot.
Nangangamba ka ba? Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Nangihina ka ba? Palalakasin kita. Kailangan mo ba ng tulong? Tutulungan kita. Kailangan mo bang maingatan? Iingatan kita. Kailangan mo ba ng kaligtasan? Ililigtas kita. Gusto ba mabago yung buhay ng isang tao? Gusto mo bang mabago yung buhay? Buhay mo, sarili mo, o buhay ba yun ng mga kapamilya? Ang sabi dito, babaguhin tayo ng salita ng Diyos dahil tuturuan tayo ng katotohanan, sasawayin tayo sa mga mali, itutuwid tayo sa mga liko na gawain, at sasanayin tayo sa matuwid na pamumuhay. Anong magiging resulta ng pagbabago ng buhay? Kapatid, sa pagtatapos, pinakikinggan ba natin ang salita ng Diyos? Nakikinig ba tayo sa salita ng Diyos? Sinusunod ba natin ang salita ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Magandang hapon po at God bless po sa ating pong lahat. Tayo po'y dumako sa Kanya sa isang panalangin. Once again, our dear God, our blessed Savior, thank you, Lord, for the blessed opportunity that we have today. Thank you for guiding us. Thank you, Lord, for all the blessings that you have bestowed upon us, from the least to the greatest, O God. We want to thank you because apart from you, we cannot enjoy, truly we cannot enjoy the vastness of your creation, your loving kindness, your mercy upon us. Thank you, Father, for allowing us to open our eyes this morning to behold the beauty of your creation. Salamat, Panginoon, because of the fact that we are still alive today and we are not 6 feet below the ground. Thank you for the messages or the message of the songs that we have sung a while ago. Thank you, Father, for not letting us go. You are always there for us to prove to us that you are such a faithful God. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago sa amin in spite of the fact that many times we are committing many unrighteousness, many sins before you. But Lord, hindi mo po tinitingnan yung mga nagawa namin because the fact that we are sinners, we are people who could commit mistakes. But Lord, salamat po for your loving kindness. Thank you for your unfathomable love to us. Maraming salamat po dahil patuloy kang nagpapadama ng iyong awa at biyaya sa amin. Be in our midst, O God, as we listen to your word of God, as your word is being heralded this afternoon. We're praying, Lord, that you will be the one to speak to our hearts. Give us, O Lord, the capacity to understand the message and also as well as the messenger of your words. Salamat po. We are bringing back all the glory and praises to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen.